Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng mensahe sa English gamit ang present perfect continuous at ng past perfect continuous at kung kailan sila maaaring gamitin. At ang kinagandahan po dito sa ating leksyon, ipinaliwanag ko po sila sa Tagalog at meron silang pattern sa Tagalog na napakadali unawain. At malalaman nyo na agad na pag ganito palang sitwasyon, kailangan ganito ang aking gagamitin. Itong present perfect continuous o kaya itong past perfect continuous. Kaya samahan nyo ako na tapusin itong video na ito para wala na tayong problema patungkol dyan. Bago pa tayo pumunta muli doon sa kung paano magtanong sa English. Kasi kailangan nyo muna ito matutunan kasi ang isusunod ko ay patungkol din dito. Pero magtatanong naman tayo. Dito magdedeklara lang tayo. Okay, gagawa tayo ng sentence na declarative sentence. Samantala, sa susunod, gagawa tayo ng interrogative sentence gamit ang ating leksyon ngayon. Okay po? Okay po, mag-umpisa na po tayo. Dito po muna tayo sa grupo ng mga salita na kailangan yung tandaan na magkapareha. Okay, itong has been plus action. Okay, tandaan nyo yan ha. Kasi po ang has been po, pwede rin po yan maipareha o i-partner sa ibang salita. Pero dito sa ating leksyon ngayon, para makagawa tayo ng tinatawag na present perfect continuous, kailangan po ang uri ng salita na ipapareha natin doon sa has been ay isang action. Okay? Bali po, ang action, yan po yung mga salitang nagpapakita ng paggalaw o proseso. Katulad nito, run, tumatakbo, gumagalaw yan. Eat, gumagalaw. Talk, gumagalaw. Read, gumagalaw din. Thinking, pag nag-iisip ka, nagproproseso naman sa iyong isip. So, yung sinabi ko sa inyong galaw o proseso, ang tawag doon, action. Okay? Pero ito pong action na ito ay may dalawang uri. May tinatawag na dynamic verbs, kung saan ay ang binibigyan nating importansya ay yung galaw o proseso ng action. At saka meron pang isang uri ng verb at ito pong tinatawag na stative verbs. Yan naman po, hindi natin binibigyan ng importansya yung paggalaw o pagproseso ng aksyon, kundi ang binibigyan nating importansya o diin ay yung kung anong estado o kondisyon ng aksyon. Katulad nito, understand. Hindi nyo naman nakikita ang paggalaw dyan. Di ba? Tapos, remember, love, know. Wala po hindi po sila nagpapahayag ng galaw o proseso. Okay? Pag ganun po ang inyong aksyon na salita, ibig sabihin, yung aksyon na salita nyo ay nasa stative verbs. At ngayon, alam nyo na, yung dalawang uri ng verbs, ito pong action na ating gagamitin, na kasama ang has been, ay dapat naka-dynamic verbs. Okay? Tandaan nyo na. So, ang ibig sabihin niyan, itong has been natin ay nangangailangan ng aksyon na kayang ipakita o ipaalam ang galaw o proseso ng ating aksyon na salita. Okay? At yung pwede nating maipakita ang galaw o maipaalam ang proseso ng aksyon na salita, yun ay nakakabilang sa tinatawag na dynamic verbs. Okay? So, has been plus dynamic verb. Yun po ang ating pattern. Okay? Has been plus dynamic verbs. Hindi po has been plus stative verbs. Mali na po yun. Makikitandaan. Okay? Tips ko na yon. Kaya naman po, kapag gumamit tayo ng has been, tapos ang sumunod ay action, ang kapareha niya, kung saan ay dynamic verbs,
Ang ibinibigay pong ideya niyan ay ganito. Ito ay ginagamit para maipaalam ang haba ng paggalaw o pagproseso ng isang aksyon. So, ang ibig sabihin, pag gumamit daw tayo ng has been plus dynamic verbs, ang ating pinag-uusapan ay yung haba ng pagkilos o paggalaw ng ating aksyon. Okay? At mamaya, ibibigay ko sa inyo yung halimbawa para maliwanagan pa kayo. Okay po? Dagdag kaalaman lang po, kaya po yung uri ng aksyon natin ay dapat gamitin bilang dynamic verbs o gumagalaw o nagproproseso kasi itong has been, ibig sabihin niyan, haba ng panahon. Anong haba ng panahon? At para makapagbigay tayo ng impormasyon o ideya ng haba ng panahon ng isang aksyon, dapat yung aksyon po ay gumagalaw. Kasi kapag ang aksyon ay gumagalaw, nagbibigay ito ng tagal. Okay? Nagbibigay ng tagal. At kapag tumagal ito, nakakapagbigay yan ng panahon. Ng haba ng panahon. Kunyari, 1 oras na tumatakbo. Yun po ang dahilan. Okay? Kasi po, pag ginamit natin stative verbs, kung saan po ay hindi nagpapakita ng galaw. Kasi po itong dynamic verbs, yan po ay nagpapakita ng meron tayong inumpisahang paggalaw hanggang sa matapos. At kapag ganun po, merong inumpisahan at may tinapos, ibig sabihin lang noon, meron tayong nabubuong tagal o haba ng paggalaw. At doon malalaman natin kung gaano kahaba yung panahon gumalaw yung isang aksyon. Di ba po ba? Kaya ang ibig lang sabihin po nito, itong has been, kapag ang kapareha ay isang aksyon, ang ibig sabihin lang ng has been ay tinutukoy ng has been kung gaano katagal ginawa o pinoroseso o pinarases ang isang aksyon. Okay po? Pero po, meron po akong gustong ipaunawa sa inyo. Meron din po kasing aksyon na maaari po natin gamitin sa dalawang uri. Maaari siyang gamitin bilang dynamic o stative verb. Katulad po nito, itong salitang have. Have o have. Kapag ang have po ay ginamit natin bilang possession, ibig sabihin niyan, nagmamay-ari. Yung have natin na ito ay ginamit natin bilang stative verb. Katulad nito, ako ay may computer. Itong have o may, ang kanyang gamit ay para masabi na pagmamay-ari mo yung isang bagay. At yun nga yung computer. Di ba po ba? Pag ganyan po, hindi naman siya nagpapakita ng galaw. Kaya ibig sabihin niyan, yung may natin dito ay ginamit nating stative verb. Kaya I have a computer. Ako ay may computer. Walang aksyon na nangyari. Okay? Tapos dito, yung have naman, ginamit natin na nagalaw. Alam nyo kung bakit? Kasi po ang have, meron po yung iba't ibang ibig sabihin sa English. Maaring kumain, maaring nagmamay-ari. Dito po sa dynamic verbs, ginamit po natin yung have bilang kumakain. At ito po yung ginamit ko. Having o having. Ibig sabihin yan, eating. Ito ang halimbawa. Naghahapunan kami. We are having dinner. Kaya, ibig sabihin yan, itong having, kumakain. Pag kumakain, gumagalaw. Kaya, dynamic verb. Okay? At saka, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo, kapag dynamic verb, tandaan nyo na, ang binibigyan natin ng importansya ay ang paggalaw ng aksyon. Pero kung ang binibigyan yung importansya ay hindi ang paggalaw o ang pagproseso ng aksyon, kundi ang estado o kondisyon ng aksyon, katulad nito, stative verb ang ginamit natin para sa ating aksyon. Okay po? Ngayon, meron pa akong gustong ipatanda sa inyo na napaka-importante. Di ba, alam na natin na
ang dapat nakapareha na aksyon ng has been ay isang dynamic verb. Ngayon, paano yung spelling o pagpoporma ng dynamic verb kapag ang kapareha ay ang has been? At ito na po yung sagot. Ang dynamic verb ng has been ay dapat nakaporma gamit ang present participle. Ibig sabihin ng present participle, yung ating verb ay may ing sa dulo. Okay po? Ito po yung konting halimbawa. Pag ang iyong action na salita o verb mo ay naka-present tense, ganito ang spelling, maaring run o runs para sa tumakbo. Kapag naka-past tense, run, R-A-N naman. Ibig sabihin niyan, tapos na tumakbo. Tapos pag naka-present participle, kung saan ito yung ating leksyon ngayon, para sa dynamic verb natin, ganito ng spelling, running, tumatakbo. Okay? Ibig sabihin, gumagalaw yung aksyon o nagaganap yung aksyon. Okay? Kasi itong present tense, ang ibig lang sabihin niyan, gusto mong ipaalam na ngayong araw na ito ay totoong tumatakbo siya o kaya siya ay habit niya ng tumakbo. Ganun po ang ibig sabihin. Ito naman, present participle, binibigyan natin ng importansya yung paggalaw nung pagtakbo. At yun nga ay tumatakbo. Okay? Bali, ito pa po, bigyan ko pa po kayo ng isang technique para malaman nyo yung buong kahulugan ng has been na ang kapareha ay ang aksyon na naka-dynamic verb na nakaporma sa present participle. Ito po ha, yung has been plus action. Ang ibig sabihin po niyan ay ito. Ang verb na naka-present participle ay nagbibigay ideya na ang naturang aksyon ay nagaganap na simula pa kanina o kaya simula pa noon o kaya simula pa dati magpahanggang ngayon. Yun po ang ibig sabihin noong has been plus action. Okay po? Ibig sabihin, simula pa kanina o simula pa noon o kaya simula pa dati magpahanggang ngayon ginagawa ang aksyon. Okay? Tapos po, kapag gumamit tayo ng has been plus action, walang eksaktong panahon ng pangyayari. Ang dahilan po ito dahil tuloy-tuloy ang galaw o proseso ng ating aksyon. Hindi po natin masabi yung eksakto kasi po gumawa tayo ng haba ng panahon kung saan ay maraming paggalaw. Hindi natin maituro, 'di ba? Kasi maraming paggalaw eh. Hindi iisa lang. Kaya ibig sabihin niyan, hindi natin masabi yung eksaktong panahon kung kailan gumawa yung isang aksyon. Kaya natin masabi yan kung ang gagamitin nating grupo ng mga salita ay kayang sakupin yung haba ng panahon kung saan ay gumalaw ang isang aksyon. Okay, mamaya ipapakita ko po sa inyo. Ngayon po, dito na po tayo sa halimbawa. Siya ay tumatakbo kanina pa magpahanggang ngayon. Okay? Itong kanina pa magpahanggang ngayon, ako na lang pong gumawa niyan na yan ang ibig sabihin ng has been natin. Okay? Ito namang running, 'di ba? Ipinapakita natin na gumagalaw o nagaganap ang aksyon. At ito nga po yung tumatakbo. Okay? Kaya itong siya ay tumatakbo kanina pa magpahanggang ngayon, ibig lang sabihin niyan ay she has been running. Okay? Hindi nyo po masasabi itong siya ay tumatakbo kanina pa magpahanggang ngayon kung hindi po kayo gagamit ng has been. Kunwari, ang ginawa nyo ay she is running, hindi has been running. Hindi nyo masasabi ito sa Tagalog. Hindi nyo maibibigay yung ganitong ideya sa Tagalog. Okay, yun ang kaibahan. Tingnan nyo, she is running. Ibig sabihin yan, siya ay tumatakbo ngayon. Yan ang ibig sabihin pag gumamit tayo ng is. Pero pag gumamit tayo ng has been, ganito ang magiging ibig sabihin.
o ibinibigay nating ideya sa ating kausap. Siya ay tumatakbo kanina pa, magpahanggang ngayon. Okay? So, pinapakita ang haba ng panahon ng pagtakbo sa progresong paggalaw. Yan. Yan ang silbi ng has been plus action natin. Okay? Kaya ngayon, alam niyo ng pagkakaiba ng has been running sa is running. Nakikita nyo? Itong sa she is running, pang ngayon lang yung pagtakbo. Tumatakbo siya na pang ngayong araw, pang ngayon lang, ngayong araw na ito. Ito, ibig lang sabihin, binibigyan natin ng diin yung haba ng pagtakbo niya. Kung gaano kahaba. Ibig sabihin, kanina pa pala, hanggang ngayon tumatakbo siya. Okay? Ngayon, malaki na ang inyong ideya patungkol sa has been plus action. Ibigay ko pa yung iba pang kailangan ninyong tandaan o isaalang-alang para makompleto na yung ideya nyo patungkol sa has been plus action o verb with ing. Okay? Bali po, ito pong ibibigay ko sa inyo ay pattern kung paano gumawa ng mensahe. Yung tamang pagkasunod-sunod ng mga salita at napaka-importante pong malaman nyo. Una po muna, kailangan natin ng subject. Ang ibig sabihin ng subject ay yung pag-uusapan natin sa ating mensahe. Maaari po yung subject natin ay isang noun, kung saan ay pinapangalanan natin yung ating pinag-uusapan, katulad ng Lorenzo o kaya student. Pero yung noun po natin dito ay dapat singular o pang-isahan lang. Kaya kung mapapansin nyo, isang tao lang, si Lorenzo o kaya estudyante. Tapos, meron pa tayong pwedeng pag-usapan gamit ang pronoun. Okay, subject din po yan. Ang tawag ay subject pronoun. Yung isa naman, subject noun. Okay? Yung pronoun naman po, itinuturo natin yung tao, hindi natin pinapangalanan. Katulad ng he. Ibig sabihin siya. Ang itinuturo natin lalaki. Pag she, siya rin, pero ang itinuturo natin ay babae. Dito, ito namang it, bagay naman ang itinuturo natin. Okay? Ibig lang sabihin dito na ito lang ang ating dapat sundin. Okay? Itong paggamit ng he, she, it, kapag gagamit tayo ng has been plus action na may ing sa huli. Okay? Tandaan nyo ha? Tapos pag ang ginamit nyo ay noun, dapat pang-isahan lang. Okay? Yun ang gusto kong ipatanda sa inyo. At yung posisyon, syempre, ng subject. Siya ay nasa unahan. Okay? Tapos, ang isusunod natin ay itong tinatawag na auxiliary verbs. Ang auxiliary verbs po na tinutukoy ko dito ay itong has been. Ito pong has been ay ginamit nating auxiliary verbs. Ibig sabihin, katulong ng ating aksyon. Yung action natin, ang tawag naman sa kanya ay main verb. Kasi yan yung pinaka diyan natin malalaman kung anong action ang ginagawa sa ating mensahe. Kaya yun yung main verb. Ito, katulong lang. Para lang masabi natin, yung katulad kanina, na masabi lang natin yung haba ng panahon ng paggalaw ng ating main verb, yun po yung kanyang trabaho. Okay? Kasi kung hindi nyo lalagyan ng has been, may iba ang ibig sabihin, katulad nung kanina, yung she is running. Okay? Ganun po yun. Kaya, napakalaking bagay po nitong has been. Okay? Para masabi natin na kanina pa, magpahanggang ngayon. Okay? Kung tatanggalin nyo kasi yan, hindi nyo masasabi itong kanina pa, magpahanggang ngayon. O kaya, simula pa dati, magpahanggang ngayon. Hindi nyo masasabi yon nang hindi naglalagay ng has been. Okay? Yan ang silbi ng auxiliary verbs. Para maibigay niya yung gustong ibigay na ideya ng ating aksyon. Okay? Tapos, ang pangatlong posisyon ay ito nga main verb, yung kasasabi ko lang, yung pinaka-aksyon ng ating mensahe sa English. At siya ay naka-dynamic verb. Okay? Ibig sabihin, nagaganap o gumagalaw o nagproproseso. Okay? So, dito na po tayo sa ating halimbawa. Lorenzo has been having
breakfast. Si Lorenzo ay kumakain ng umagahan. Kanina pa, magpahanggang ngayon. Yan po ang ibig sabihin. Bali, ang ginamit ko po ay kanina pa. Depende po yan sa unawaan yung dalawa. Kung ngayong araw na ito nangyari, di kanina pa. Pero kung kahapon pa, di ang gamitin nyo ay simula pa dati, magpahanggang ngayon. Okay? Ganun po yon. Ang has been po kasi, sinasabi niya na nag-umpisa yung action na nag-umpisa yung action natin simula dati tapos hanggang ngayon nangyayari. Yun po ang ibig sabihin ng has been. Okay, ganun ang sinasabi niya patungkol dun sa ating action o verb na may ing sa dulo. Okay? Kung mapapansin nyo, ang ginamit natin ay si Lorenzo, kung saan ay isang tao. Kaya may karapatan itong isang tao na ito na ang gamitin ay has been kasi nasa batas nga natin. Ang has been ay pang-isahang tao lang o bagay o hayop o pangyayari. Okay? Tapos pwede natin palitan yan ng pronoun. Ang ipapalit natin ay he bilang siya. Siya ay kumakain ng umagahan kanina pa magpahanggang ngayon. Kung gusto nyo, kung ayaw nyo pangalanan yung tao. Okay? Pronoun ang gagamitin nyo. Okay po? Ngayon na alam nyo na ang ibig sabihin ng has been, kanina pa, magpahanggang ngayon, pwede natin yan gawing partikular. Okay? Partikular. Katulad po nito, si Lorenzo ay kumakain ng umagahan ng 2 oras na. Okay? Bali, pinalitan natin itong kanina pa, magpahanggang ngayon, nitong ng 2 oras na, kung saan ay sinasabi niya rin ang haba ng panahon. Kung gaano katagal kumain ang isang tao na si Lorenzo. Okay po? Kung gusto mong gawing partikular, gagamit tayo ng prepositional phrase. Gamit ang for at saka kung gaano kahaba ba ginawa yung aksyon. Okay? Kalimitan po kasi pag nagawa tayo ng ganito, nung gumagamit tayo ng has been plus action, tapos gusto nating gawing particular yung pagsasabi ng haba ng panahon, ang lagi natin ginagamit ay for at saka since. Yun ang napansin ko. Ito, for at saka since. Okay po? Dito naman tayo sa pangalawang halimbawa, gamit yung since. The player has been playing basketball since morning. Ang manlalaro ay naglalaro ng basketball simula pa umaga. Ibig sabihin niya, simula pa umaga, magpahanggang ngayon, naglalaro yung manlalaro. Okay? So, kung gusto nyo gawing particular, maaari po kayong gumamit ng prepositional phrase gamit itong preposition na for o kaya since. Binibigyan ko lang kayo ng ideya, okay? Pero kung ayaw nyo, hanggang ganito lang ang gusto nyo, Lorenzo has been having breakfast. Kung ganito lang gusto nyo, ganito mangyayaring ibig sabihin sa Tagalog. Si Lorenzo ay kumakain ng umagahan kanina pa, magpahanggang ngayon. Okay? Okay, tapos na tayo sa paggamit ng has been plus action. Ngayon, have been naman plus action na may ing sa dulo. Bali, magkaparehas po sila na magkaparehas ng has been. Ibibigay ko na lang po ang pagkakaiba nila. Dito lang po sila nagkaiba sa paggamit ng subject. Kung anong klaseng subject ang ginagamit kapag ang gagamitin natin ay have been. Dapat daw po ang ating subject o pinag-usapan kapag noun ay dapat maramihan, naka-plural. Plural, ibig sabihin pangmaramihan na tao o bagay at iba pa. Katulad nito, farmers, mga magsasaka, students, mga estudyante. Kaya kung mapapansin nyo, yung spelling ng farmers natin may S sa dulo. Ibig sabihin, naka-plural o nakapangmaramihan. Okay? Tapos, yung pronoun naman natin, dapat daw I, you, we, o kaya they. Pag gagamitin natin ay have been. Okay? Yun lang ang pagkakaiba ng has been sa have been. Okay? Pero yun na yun din yung mga explanation para sa have been. Yung tinalakay ko para sa has been.
Okay? Yung I, ako. You, ikaw. We, tayo. They, sila. Okay? Ito po yung ating halimbawa. The students have been playing basketball. Ang mga estudyante ay naglalaro ng basketball kanina pa magpahanggang ngayon. Okay? Pag gusto mo palitan yung students, pwedeng sila. Sila ay naglalaro ng basketball kanina pa magpahanggang ngayon. O kaya, they have been playing basketball. Yun po ang ibig sabihin nun. Okay? Tapos po, magbigay lang po ako ng halimbawa. Pag gusto nyong negative yung ibigay na ibig sabihin ng ating mensahe sa English, maaari po tayong gumamit ng not. Dito nyo ipwesto sa gitna ng have at saka ng been. Tingnan nyo, the players have not been playing basketball since Sunday. Ang mga manlalaro ay di. Itong di, yan yung not. Okay? Ang mga manlalaro ay di nakakalaro ng basketball simula pa noong linggo. Okay? O kaya ito, they have not been using their face mask for 5 days. Hindi sila gumagamit ng kanilang mga face mask ng 5 araw na. Okay? Kung mapapansin nyo dito sa Tagalog, talagang mahihirapan kayo kung hindi nyo alam yung tamang pagkasunod-sunod ng mga salita. Kaya ibinibigay ko na po sa inyo yung kanina, susundin nyo lang po yun. Okay? Para hindi kayo magkamali. Kaya nakagawa po tayo ng ganitong pagkasunod-sunod ng mga salita na nauna yung they, sumunod yung have, tapos ang pangalawa ay not, kung gusto nyo maglagay ng hindi. Okay? Sumunod ay been, tapos sumunod na yung iba. Okay? Yung mga complements. So, ganyan po ang paggawa. Okay? Yung tamang pagkasunod-sunod. Okay? Mikey, dapat matuto kayo mag-obserba. Tapos, matuto kayo, maging magaling mag-obserba para mabilis kayo matuto mag-English. Okay? Okay, nandito na tayo sa ating huling topic. Ang paggamit ng had been plus action na salita na may ing sa dulo. Okay, alam nyo na ang ibig sabihin dyan, ha? Ipinapaalam din ang haba ng panahon ng aksyon na salita natin. Katulad din nung sa has been at have been. Okay? Ibig sabihin ng had been plus verb na may ing sa dulo, simula dati, magpahanggang noong panahong iyon. Ibig sabihin nung noong panahong iyon ay nag-umpisa ngayon tapos natapos sa panahon na nakaraan din. Okay? Tandaan nyo yun, ha? Nag-umpisa dati tapos natapos dati rin. Okay? Parang ganon. Tapos, pag gagamit po kasi tayo ng had been, kailangan po natin ng tulong ng tinatawag na dependent clause. Kung saan yung action ng dependent clause ay naka-past tense. Okay? Tandaan niyo yan, ha? Kapag tayo ay gagamit ng had been, gagamit din tayo ng dependent clause. Okay? So, ito po yung ating pattern para sa had been. Noun muna, yung noun natin ay maaaring singular o plural. Alam nyo na ang ibig sabihin doon sa singular o plural. Kunwari, student, estudyante. Pag singular, pag plural, mga estudyante, students. Maaring pangmaramihan o pang-isahan. Pag sa pronoun naman, maaari yung pronoun ng has o have ay gamitin natin. Okay? Para sa had been. Okay? Yun lang tatandaan nyo. Okay? Tapos, ang sumunod ay had been. Bali, itong noun o pronoun, yan yung subject. Tapos, ang sumunod ay had been. Tapos, sumunod ay main verb. Tapos, kayo nang bahala kung meron kayong gustong ilagay na mga ideya. Kaya merong blanco dito sa pagitan ng plus. Kasi pwede kayo maglagay ng mga gusto nyong ideya pang iba. Okay? Plus dependent clause. Okay? Itong dependent clause, ituturo ko rin sa inyo ngayon.
Bali po, ang dependent clause ay binubuo yan ng subordinate conjunction. Kalimitan po, ang ginagamit natin kapag tayo gumagamit ng had been, ang ating subordinate conjunction ay when o before. Noong panahong iyon o kaya before, bago. Okay? Before, bago, when, noong panahong iyon. Okay? Pagkatapos po ng subordinate conjunction, ang kasunod po natin ay subject at predicate. Ibig sabihin niyan, meron tayong pinag-uusapan, yun yung subject, at yung predicate naman, kung anong mayroon doon sa ating pinag-uusapan. Kung anong impormasyong meron. Okay? So, ito po yung halimbawa ng dependent clause na sinasabi ko. Before he bought it. Ibig sabihin ng before, bago. Itong he bought it, nandyan na yung subject at predicate. Ang subject natin dyan ay he. Itong niya. Tapos bought it, bilhin iyon. So, pag binuo natin yung dependent clause natin, bago niya bilhin iyon. Okay? Ganyan ang paggawa ng dependent clause. Okay? Dapat may subordinate conjunction at merong subject and predicate. Okay? Okay po, ibigay ko po muna sa inyo yung ating halimbawa para mas maliwanagan kayo kung bakit kailangan ng dependent clause. Okay? Ito po, ginagamit na niya ang kotse simula pa dati. Itong simula pa dati, ang ibig, yan ang ating had been. Okay? Tapos yung action natin using, yan yung ginagamit. Okay? Kung mapapansin nyo, pangyayari sa nakaraan. Unang pangyayari sa nakaraan. Noong gumamit na tayo ng dependent clause at ito nga yung bago niya bilhin iyon, yan yung nangyari naman sa pangalawa o pangalawang pangyayari. Yan naman yung pangalawang pangyayari. So may nauna na nangyari at may pangalawang nangyari sa nakaraan. Ang had been po kasi ginagamit para masabi natin na bago pa mangyari yung isang pangyayari sa nakaraan, meron nang naunang nangyari. Yun po yun. Ganun po ang tema ng ating mensahe pag gumagamit tayo ng had been. Okay? Kaya nangangailangan tayo ng tinatawag na dependent clause. Okay po? Kasi po, kung ganito ang gusto nyong sabihin kung ganito ang gusto nyong sabihin o mensahe ninyo sa Tagalog, kailangan nyo talaga gumamit ng had been na mapatunayan nyo na may unang pangyayari sa nakaraan sa progresibong paggalaw bago pa mangyari yung isa pang pangyayari kung saan ay nakaraan din. Ay nangyari rin sa nakaraan. Okay po? So pag ginamit natin yung ating pattern, maayos natin ito ng tama sa English. Gamit itong nasa taas. Ginagamit na niya ang kotse simula pa dati. Alin dyan ang subject? Niya. Diba? Kasi siya ang pinag-uusapan. So, he ang ginamit ko. Ibig sabihin, lalaki. Sumunod daw ay had been. Sumunod yung main verb na may ing, yung ginagamit. Sa English ay using. Tapos, kung gusto natin maglagay ng object o taga-kumpleto ng ideya ng ating aksyon, ano ang ginagamit? Yung kotse. Di siya yung kumukumpleto ng ideya ng ating aksyon. Di ba po ba? So, the car. Okay? He had been using the car. Ginagamit niya na ang kotse simula pa dati. Yun ang ibig sabihin. Okay? Ngayon, dito na tayo sa dependent clause natin. Bago niya bilhin iyon. Yung bago, sa English, ano? Before. Tapos yung ating subject niya, he. Bilhin iyon. Bought it. Before he bought it. Bago niya bilhin iyon. So yan, nakagawa na po tayo ng mensahe sa English gamit ang had been plus dependent clause. Okay? Ngayon, meron din po kasing pangyayari na hindi na natin kailangan ang dependent clause.
Tiyak magtataka kayo. Di ba kasasabi nyo lang kailangan ng dependent clause? Oo, kailangan. Pero meron ding pangyayari na ang sasabihin lang natin ay yung unang pangyayari. Kasi alam na po nung ating kausap yung pangalawang pangyayari. Katulad nito. Anong ginagawa niya sa kotse simula pa dati bago niya bilhin iyon? Kung yung kausap mo ay tinatanong ka ng ganito, kung mapapansin nyo, kasama na dito yung dependent clause. Di ba doon sa tinatanong niya? Itong bago niya bilhin iyon, kung mapapansin nyo dito sa Tagalog natin. What had he been doing with the car before he bought it? What had he been doing with the car before he bought it? Anong ginagawa niya sa kotse simula pa dati bago niya bilhin iyon? Sasagutin mo lang syempre ng isang beses. Sasagutin mo lang yung unang pangyayari lang. He had been using the car. Ginagamit na niya ang kotse simula pa dati. Okay? Maari pong ganyan ang maging sitwasyon din. Okay? Pero dapat alam na ng kausap mo yung ating dependent clause. Kasi sa kanya na nanggaling. Okay? Yung pangalawang pangyayari. Okay? Kaya nabuo pa rin natin. May unang pangyayari, yung ikaw ang sumagot. Tapos yung nagtanong, nasa kanya yung pangalawang pangyayari. Yung unang pangyayari, ikaw ang sumagot. Yung pangalawa, galing doon sa nagtatanong sa iyo. Okay? Tapos ganito naman po ang paggamit ng had been. Paggagamit tayo ng since o for. Wala nang simula pa dati. Tandaan nyo ha? Kasi ang ipangpapalit nyo na ay itong since o kaya for. Okay? Ginagamit niya na ang kotse ng isang linggo. Dito, yung simula pa dati, di ba hindi umaayon dito sa ating impormasyon ng isang linggo? Kasi sinasabi na dito yung haba ng aksyon. Di ba po ba? Yun ang gusto kong ibigay sa inyong punto. Pag gumamit tayo ng since o for, ganito na ang kanyang ibig sabihin. Yung meron na siyang inumpisahan at tinapos para sa had been natin. Okay? Pag gumamit ng for o since. Hindi na sa Tagalog na simula pa dati. Okay? Ginagamit niya na ang kotse ng isang linggo. He had been using the car for a week. Tapos saka pa yung dependent clause natin para mapatunayan na unang pangyayari yung ating had been. Before he bought it. Bago niya bilhin iyon. So, unang pangyayari, yung had been. Yung pangalawang pangyayari, yung dependent clause, yung bago niya bilhin iyon. Tapos, pwede rin tayong maglagay ng ever, always, still, only, never, at iba pa. Okay? Dito natin ilalagay sa pagitan ng had at saka ng been. Kapag ilalagay nyo ang alinman sa mga salitang ito. He had only been using the car for a week before he bought it. Ginagamit niya ang kotse ng isang linggo pa lamang bago niya bilhin iyon. Yung lamang dito, yan yung only. Kung gusto nyo ganito maging tema ng inyong English, merong lamang. Okay? Ginagamit niya ang kotse ng isang linggo pa lamang bago niya bilhin iyon. He had only been using the car for a week before he bought it. Okay? So, tapos na po tayo sa ating tinalakay ngayon. Bali, baka isunod ko po yung stative verb saka dynamic verb. Kailangan nyo pang i-master yon bago pa tayo pumunta muli doon sa kung paano magtanong. Kasi ang ituturo ko na po sa inyo doon ay kung paano magtanong gamit ang has been, have been, at had been. Kasi itong ginawa natin ay gumawa lang tayo ng declarative sentence. Okay? So, sana subaybayan nyo para marami po kayong matutunan at may master nyo ang paggamit nitong ating leksyon ngayon. Maraming salamat nga pala po sa mga subscribers natin, lalo-lalo na kila Hot Papi, laging nanonood. At maraming salamat po sa mga nag-subscribe, nag-like at nag-share ng ating channel. Salamat po talaga sa tiwala. Sana maayos po kayong lahat dyan. And good day po muli sa inyong lahat.